Eto na yung pagsanib, puwersa ng taga Maynila, Yorme's Choice at VP Sara Duterte. You could imagine, na nagsama-sama yung mga dating magkatunggali. Kasi noong 2022, ang nagsama ay yung current administration at saka yung si Sara Duterte. Kalaban is Yorme, which is isa ako sa sumuporta kay Yorme. And now, bumaliktad. Kasi nga, yung inaasam-asam na naniwala din si VP doon sa unity at continuity ay hindi na natupad. So you could imagine, I mean, ang nakikita ko dito politically, sa political landscape, malaki ang impact nung appearance or yung pagsanib puwersa ng taga Maynila at ng taga Mindanao. And of course, added dito yung si Senator Amy Marcos and si Jimmy Bundok. For the record, hindi sabi daw ni VP, hindi daw niya alam na pupunta daw si Senator Amy. Panagan po natin ang ating Vice Presidente, Vice President Sara Duterte! Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa ating I-forward ko dito kasi punong-puno ng pasasalamat si VP dito. And magandang gesture ito sa isang leader, yung marunong talagang magpasalamat regardless sino ka man. Yung always na magandang kaugalian ng Pilipino is yung always thankful sa lahat ng bagay. Ang susunod po ay mga kampanya po ako sa inyong lahat. Sabay hawak doon sa dito sa official seal ng Office of the Vice President. Paparinig siya dito tingnan niyo. Tatanggal ko lang po yung seal ng seal ng Vice President. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Yan. Tanggalin yung seal ng Vice President, palitan ng Office of the President. At sino yung nakatayo dyan? Si Sara Duterte. Tawanan mga tao eh. Sabay tingin kay Amy. Nag-appear sila eh. Wait, tingnan natin yung isang live niyan. Tanggalin ko lang po yung seal ng Office of the Vice President. Ang aking opisina. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Sabay tingin kay Amy and then appear. Siyempre, direct attack yan eh. Marcos yan eh. Kapatid ni Bongbong yan eh. Ang loko nyo Loko-loko kayo Tinanggal ko lang kasi iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. Tingnan nga natin yung reaction. Bakit po ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po paulit-ulit din yung ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Kung sino yung binoboto natin.
Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala namang kaming pera, wala kaming makinarya, ordinaryong tao lang kami na nakatira sa gilid ng daan kung saang subdivision. Pero gusto namin... Ito na naman tayo. Medyo, hindi ko alam siguro, behind the scene, we don't know no, kung paano yung security ni VP. And alam naman natin na binawasan ng kanyang security or tinanggal from the government. Ewan ko kung itong security ni VP ngayon private. Tingnan nyo naman, hindi natin alam kung hindi naman sa pinagdududaan natin ng Manileñans, no? Kasi andito naman si Yorme. Pero I mean, what if sa ibang lugar or we don't know, baka may sisingit diyan, no? Kaya alam niyo natin mga but maybe again we don't know kung ano yung behind the scene when it comes to the protocol and the security ni VP Sara, but I'm a little bit concerned na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating... Diba? Nakita nyo naman yung pinatay na re-electionist na mayor. Ngayon lang, recently. Nobody expected na ganun ang mangyayari. Sasayaw-sayaw sila, naka-live, then later on may putukan, kabulagta yung mayor na yun, patay. Bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yan ang lagi natin naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Tama. Nangako siya. Sorry, ma'am. Ano bang nagawa ng kapatid nito? Nag-a-addict. Pati yung gabinete niya. Alam nyo, yung mga addict na yan, hindi sila yung mga taong nag-a-addict. Si Marbil. Ano bang ginawa? Palitan mo na apelyido mo. Lakas mo makakansya, ikaw VP Naughty ka. Sabay tingin kay Senator Ryan. Alam niyo, mapang-asar ka rin paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Tama naman. Pero Marcos pa rin Ito, hindi na ako nang paalam sa'yo. Sasabihin ko na naman, sige manig. Wag ba doon? Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo? Ayan, si VP hindi talaga maarte. Ayaw niyo yung ganyan. Si Marcos gusto niya yung ganyan-ganyan. Parang nasa pedestal lagi. Kasi hindi yun makatayo na walang hawakan kasi baka matumba sa sobrang addict. Ayan. Simple lang. Ganyan na lang. Diba? Simple lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Ano yun? Na-stress? Kaya sabay tingin na naman silang dalawa tawa, Ang nonoti ninyo.
Uy, gadget lang ba? Seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Kambalos-los. Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy, ha? Kasi hindi ko naman alam. Ito, pakinggan natin tong kwento na to. Kasi we didn't know this one eh. Na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kapatid mo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipa-file na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Siguro, tama nga naman na una pa lang, nung nanalo na itong si Marcos, may plano na talaga against the Duterte. Kasi 'di ba maalala ninyo sinabi ni VP, 'di ba yung National Security Council, pag nagmi-meeting yan, laging kasama ang Vice President, and kasama din yung mga former presidents. Just like si Tatay Digong, nung every National Security Council meeting nila is andyan sila yung mga dating presidente. Pero itong si VP, 'di ba dapat kasama ang VP? Never from the start na nanalo si Marcos Jr. and they held so many a series of National Security Council meeting, never na pinadalo or inimbitahan si VP Sara. Bakit? Kaya pala dahil meron ng game plan. Naka-blueprint na pala yan sa kanila. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, dating Pangulo, Pangulo pa yun, tinatanggal mo na. Makakasuhan ka niyan, inciting to sedition. Pangulong Bongbong Marcos. Ito natin. Dating Pangulong, mahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Notik ka, sinadya mo yun. Pati si Yorme napatawa eh. Hindi ko sinadya yun. Sinadya mo yun eh. Mapagkasar ka din eh. Kayo lahat, kailan ng sedition. May kaso na kayo bukas. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Marites yung nandun. Check natin kung ito po ay i-cover or ibabalita ng mainstream media. But you know what? Mas powerful na ngayon yung social media against them. Kasi yung taong bayan, majority, medyo mas mababa na ang kanilang tiwala sa mainstream media in contrast with the social media, no? Kasi sira na yung nila yung reputasyon kumbaga. But even though na hindi ito i-cover ng mainstream media, makikita natin yung impact nung pag-cover ng mga social media influencers, vloggers dito sa mga official or na pumupunta sa mga ganito. Kasi nasa ground ka talaga Saka siya, unfiltered kumbaga. Very raw, fresh from the ground kung ano yung nakikita at naririnig natin. Hindi yung tipong pag mainstream media kasi meron silang gustong direction Meron silang fina-follow na certain pattern or certain parang portfolio na ganito ang ilalabas nating tema ng sinabi ni VP or ni Yorme. Siya edited kumbaga
doon sa harap. Mas malakas pa rin ang ano ng social media. Kaya nga nagtataka siguro sila kung bakit sumadsad yung survey nitong si Marcos Jr. Unang-una kasi ang tamad ni Marcos. Masipag lang siya pag may kasal, may binyag, may libing ng mga sikat, ganun. Masipag siya sa mga ganun pag may concert, ganun. But si VP, kaya tumaas ng tumaas, bukod doon sa nangyari kay Tatay Digong, nakita ninyo naman, kararating niya from the Netherlands, straight ahead. From there, trabaho, dito, doon, pasyal, hindi paano pasyal. Si Marcos yun, punta dito, punta doon. Kumbaga, she is trying her best to reach out to the ground. Kaya mataas talaga ang survey ni VP Sara. Kasi the working president future. Silang dalawa. Nag-usap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. Patay. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya mo. So ako dito, in English, Mga Inglesero, mga social ka ma. The economic provisions of the Constitution. Nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa. Yan din ang sinabi ni Tatay Digong, di ba? Nung time na maisog rally, na tinawag niyang bangag si Marcos Jr. Sa harap ko dahil sa ating konstitusyon. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Good point. Ang epekto lang talaga niyan, Marcos pa rin kasi yung apelyido niya. Alam niyo naman ng tao, di ba, tayo, di ba? Tama naman yung sinabi ni VP, she's trying to disconnect Amy Marcos from this bangag na ito. Kasi iba, parang Tatay Digong, VP Sara, magkaiba sila talaga. Although meron silang mga kasi magkadugo, pero magkaiba talaga sila in terms of many aspects, no. But yung tao kasi kahit sino na nagkaroon ng phobia, di ba? Pag nagkaroon ka na ng phobia, regardless kahit anong explanation mo sa isang tao, no? Nandun pa rin yung takot. It will take time, it will katakot-takot na explanation to the point na kailangan mong pumunta sa psychiatrist or maybe yung mga guru, yung tawag doon, yung mga coach, mga magturo sa'yo kung paano ma-accept ang mga bagay-bagay. So it takes time. Mga tao ngayon very fresh, very fresh. And what I still like with the VP Sara, nakakaya niyang she really know how to deal with this kind of situation kasi tatay niya yun pero ito friend niya yun dala niya yung PDP Duterte pero dala niya rin itong Amy, di ba? But in a manner na nahihiwalay niya yung support doon sa kabila at support dito. Iba kasi yung iba yung playing safe or nasa gitna. But ang ginagawa kasi ni VP Sara at this point in time kasi natuto siya na dati noong 2022, hindi niya ini-include si Senator Amy at yung Camille Villar dito sa Duterte. Kumbaga, kinakampanya yung Duterte, but at the same time, ikakampanya niya itong dalawa plus 2 niya, it's just a matter of personal sa kanya.
Kasi ang tao talaga may pa rin, may phobia. So kahit anong gawin, ayaw pa rin ng mga tao. But of course, andun yung point na si VP Sara was trying to prove a point, citing that particular incident noong 2023 na talagang sinagot ni Senator Amy yung kanyang kapatid na hindi hindi basta-basta ganyan, hindi basta ganito ganyan. And ako from another standpoint or from another angle, I could see naman talaga na pati si Amy ay parang dinispatcha nitong si Bongbong Marcos. Bakit kamo? 'Di ba nung kapapanalo or even nung kampanya, hindi natin nakitang visible si Senator Amy. Nung nanalo si Bongbong Marcos, Senator Amy appeared on television and said na, ako yung magiging SAP, parang SAP Bongo, di ba? Special ate to the president. Tapos, to no avail, wala na yun. Hindi na natin nakita, wala yung ganon. Di ba, magkapatid, kumbaga, toe-to-toe kayo, side by side kayo. Hindi na ganon nangyari. Bagrang naitsapwera. And nakita natin yung mga ganyang mga yung parang sakit ng isang Bongbong Marcos in the latter part na, like for example, Attorney Vic, ang laki ng contribution. Attorney Glenn Chong, yung mga taong yan, ang lalaki ng mga contribution, tulong sa kanya. Attorney Glenn Chong fighting for that election fraud nung natalo si Marcos Jr. Attorney Vic nung 2022 campaign, talagang todo depensa, state tax, mga arrears tax ni Marcos Jr. Tapos nung nanalo, anong ginawa nila kay Attorney Vic? Dinispatcha. I mean, makikita nyo talaga ang ugaling meron itong si Bongbong Marcos. Kung nagawa nyo yun kung nagawa niyang i-dispatcha ang kanyang sariling kapatid niya, kadugo niya, how much more sa inyo? Ha? Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Huwag na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon. May pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Binibira mo yung... I mean, you're having a tirada doon sa isang tao na andyan yung kapatid niya sa tabi mo, no? Somewhat awkward, but dito mo makita talaga na kahit kadugo niya or magkadugo, ano mo yun? It's a testament na talagang magkaibigan itong dalawang ito. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon wala pa ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Ha? Yan yung unang. Sorry po. Lagi na lang tayo bangag. Sorry ma'am. Bangag. Bangag. Nambubudol. I'm sorry. Kasi naman sabi ko, okay na. Awkward ba?
Alam niyo, yung bangag na yan. Hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba bangag, bangagan, bangag. Botas. Botas. Oo. Botas. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Ang sa man sa to, akida. Diba? Oo. So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siya bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng part. babae. Naman pala eh. Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon. Ayan na yung tinignan ni Kokak. Sabi pinagtawanan daw sila. Pero maalala ninyo, 'di ba, yan yung interview ni Anthony Taberna kay Kokak. Kung saan sinabi niya, sabi ni Kokak doon. Pinention niya si VP, doon daw siya nagalit. Sabi niya, kaya may vice president ka dyan. Pero during that time, di ba, magkatabi si VP Sara at saka itong si Senator Amy. Nagtawanan sila. I mean, explaining, VP Sara is explaining now na kaya tumawa is because of the bangag pertaining to the butas or yung ari, kumbaga. Pero tumawa si Amy nun. Bakit hindi kinandinan ni Kokak? Sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko. Nako, what a revelation. Nung hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila. Di ba yun yung kwento din ni Kati Binag na nung una daw napunta niya doon sa lugar ni Kokak at nitong si Bangag, kasi doon niya imimit ata yung si Tony Boy Florendo. First na nakita ni Lisa si Kati Binag, inoferan siya. Di ba yun yung kwento ni Kati Binag? Ito kwento ni VP. So, ibig sabihin, hindi lang pala ito kwento-kwento lang talaga. It really is happening na kapag nandun ka pala, o-offeran ka talaga. Hindi. Dadamay pa nila yung mga tao na magkaroon ng dugo-dugo dito, no? Pag nasubrahan yan. Wala naman ako sinabi na pangalan. Talaga. Obvious naman. May malaki bang tulungan ang Maynila para sa atin lahat? Hindi nila tayo kakayanin ni Kulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Tulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa... humindi din si Kati Binag noon. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, magbabago, natututo ka na sa kung anong mga mali. So confirm din. Nagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi. Hindi ko alam. Mas lalo pa ngayon, nag-adik-adik pa ngayon. Yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala. Tingnan. Magkano bilihan ng boto dito? Nawawala yung respeto, Sana ako. Sa bilihan ng boto. Yan. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng nakilay ko drawing lang ito. Pakikumusta kay Tatay Digong. Yeah. Yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am.
noong ako ay tumakbo noong 2022, ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy. Ang pagkakaisa. Sabi ko na sa inyo eh. Di ba sabi rin ni Yorme, ang pagkakaisa ba nakakain? Oh, nasaan na yung pagkakaisa ngayon? Bumuo sila ng bago, alyansa naman. Dati, unit team. Oo, nabuwag yung unit team. Unitay na ngayon. Ngayon, alyansa. Wala pang election. Bawas na yung 12-0 na sinasabi nila. Pagbabago. Yung ba yung ano? Ngayon nga ni one time ni hindi na mabanggit ni Marcos Jr. yung sinasabi niya ng 2022 na pagkakaisa. Wala, hindi na niya mabanggit. Kasi bakit? Budol eh. Unity at continuity. Budol. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro Mga na lang Duterte. benggahan sa politika. At wala nang nangyari Sa sa bansa. bayan. Puro na lang Totoo yan. bigay Ayuda. ng Yung pangatlo. yan yung ang pag-check niyan ba parang ano, yung politiko ba parang boyfriend yan ba? Nako. Diba? Hugot. Ang lalaki kapag nanliligaw, isasabihin sa iyo ang lahat. Bibigay ko ang Bibigay sa'yo buwan ang at lahat. between. Sabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita Hindi kita lulukohin. iiwan. Ano pa? Mahal na mahal kita. Ano pa? Ikaw Hindi lang. kita pababayaan. Ikaw lang mag-isa. Ha? Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Binudol. Inuwan. Sinaktan. Ginutom. Ganyan. Ganyan ang second district sa Kuan. Uy! Bahala sa ticket ninyo, ha? Bukas po, iniimbitahan ko kayo lahat. Doon na naman po ako sa distrito ni So anyway, sa akin, okay yan. Nakita natin na magkasama si VP Sara at saka si incoming Yorme Isko Moreno. And nasabi nga ni VP na in the future, hindi naman natin alam di ba? Na walang problema kung sino tatakbo, Isko Moreno, Sara Duterte, doesn't really matter. Basta as long as alam natin at titignan natin yung sino ang totoo, okay? Hindi yung sumasayaw, nagbubudot, o nagpapatawa. Tingnan natin yung talagang may resibo. And ako, for a moment, nakalimutan ko si Yorme, no? Kasi syempre, pati naman siya nag-sideline muna siya, no? Kumbaga, tumahimik muna siya at medyo bumalik sa pribadong buhay. For a while, nakalimutan ko yung paano siya magsalita, ano yung mga nagawa niya. And just now, nakita ko na naman ulit, bumabalik sa akin, nagre-refresh sa akin yung malinis na Maynila, yung wifi, yung mga infrastructures, yung mga condominium, lahat ng mga nagawa niya, Manila Zoo, lahat yan, Arroceros, mga ganyan, bumalik na sa akin ulit. And the way he speaks, no, na niisip ko ngayon, sana siya yung naging presidente, no? Parang sarap naging presidente din. Na, alam mo yun, mas nakikita ko na nandun yung continuity, bagamat kahit hindi niya pinangako, kagaya ng ginawa ni Marcos Budol Jr., na itutuloy daw yung naumpisan ni Tatay Digong. Hindi naman niya ginawa. Pero ito si Yorme, wala siyang pangako noong 2022 na tutuloy ko yung ginawa ni Duterte. Hindi. But, kahit hindi niya sinasabi yon or pinapangako yon, there is a potential
nakikita ko yung mga signs na talagang itutuloy niya at gagawin niya kasi what he did to Manila, yun yung gusto niyang i-magnify for the whole nation. And kung i-compare natin yan kay Tatay Digong, ganun din naman, di ba? What he did to Davao is talagang minagnify niya yan. Dinoble niya yan to the point na gagawin niya yan sa buong bansa. Kaya nga marami yung naniningil na, anong nangyari sa in 3 months time, matatapos na yung drug war, matatanggal lahat ng mga addict sa Pilipinas. Syempre kasi nung sinabi niya yon, ang kanyang portfolio ay Davao lang. Pero hindi pala. Nagulat siya na pati mayor, pati congressman, pati mga judge, mga abogado, sangkot, mga pulis, sangkot sa droga. So nagulat siya. You could imagine 4 million counts na sangkot sa illegal na droga. But anyhow, he did still deliver kung ano man ang kanyang template or portfolio sa governing the whole country. So, looking at this, nakikita ko there will be a bright future and I know there is an impact yung pag-meet up ni VP Sara at saka si Yorme Isko. And with this, I know na magtatagumpay ang kabutihan. I see kabutihan with Yorme, I see kabutihan with VP Sara. And who knows? Who knows? Tao lang naman. Whatever, still the choice is within ours. Whether iboto ninyo ang personal choice ni VP Sara, Amy Marcos, Camille Villar, or yung personal choice ni Tatay Digong, Kerubin, and Gringo Hasan. Either of those, still good. Still good. Good optics to see Yorme and VP Sara hanging out together in a particular event. Ilang ating mako-comment ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat.